ICI dissolved na ba? What do you get when you haphazardly create an independent commission kuno? Unilaterally, ibig sabihin ikaw lang ang nag-push to expose corruption under your administration. Kumbaga, you're basically investigating yourself and you will definitely find out na you have done nothing wrong. How different would the investigation of your independent panel be compared to what we've seen in the House and in the Senate? It will be completely independent. That's something that cannot be said if, for example, the Senate conducts, maraming nababanggit na senador. If the House conducts the investigation, marami ring nababanggit na congressman. Kaya sinasabi ng mga tao, bakit naman nag-iimbestiga sila but they're investigating themselves, which is always a little bit of a difficult situation. It's hard to be fair. Congressman Toby Tiangco has blamed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Alright. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Tapos na. Wala nang kailangan pang gawin dahil mission accomplished na sa pagsiwala sa trilyong pisong anomalya sa mga flood control projects na nagpapataba ng mga bulsa ng mga walang kakwenta-kwentang politikos. Hindi, I cannot function as mag isa lang ako. So I cannot say anything. Sir, yun po bang job ng ICI is already, kasi i-premise ko po muna sir ha, you have, ang nag-submit po sa inyo is more than 100 boxes of evidence from the CIDG, and then 2 complaints against the Duterte and then Senator Bongo, and then 3 more complaints sa LTO. Would you consider, given the premise that the job of the ICI is done as envisioned? We're still functioning. We're still working on these cases. We're still reading them. But if it were up to you, do you want to continue? We just study them. Sir, if it were up to you, kasi sir, para medyo may uncertainty ngayon whether you will continue or not eh. Ang sabi ng palasyo, we will get the recommendation of the ICI. Pero if it were up to you, sir, do you think you need to continue? Do you want to if it were up to you po, sir, would you want to continue the job of the ICI? I can't answer that. Okay. Ayan ang basically what Marcos said nang pinayagan ng magtapos ang Independent Commission for Infrastructure sa katapusan ng Marso, a few months after its creation, para isiwalat ang mga flood control project anomalies. Hi, sir. Good afternoon. Sir, may we know what will happen to the Independent Commission on Infrastructure? Are they going to be abolished or will you fill up the vacant positions? Well, right now, what the ICI is doing is that they are collating all of their findings because dadalhin nila, syempre they're also writing their final report. I think baka tapos na. But they essentially, the ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. And the next part of this process is that they will send the information, they will send it to DOJ and the Ombudsman, depending on which is the appropriate body. So, nandun tayo ngayon. Now, what will happen afterwards is, let us see what else that they can do.
But for now, their brief has already been fulfilled. What once was 4 starry-eyed individuals, ngayon, nag-iisa na lang siya sa mga naapoy. Pero, kung tutuusin, bigatin ang mga miyembro ng ICI nung tinatag siya noong September 2025 amidst the clamor of the Filipino people para kulong na yan, mga kurakot. Unti-unti nang nalagas ang mga original na miyembro ng ICI over the months leading up to December nang sa huli, nag-iisa na lang si ICI Chairman Andre Reyes Jr. sa komisyon, leading some people to believe nung magagawa ng isang taong ito to finish the gigantic task upon them only a few months after its inception. Sa ngayon po sa aking pagkakatingin ay hindi naman po pwedeng hindi sila or wala silang kakayanan magrekomenda ng kaso na maaari maimbestigahan. Kahit sino nga po ay pwedeng magbigay ng anumang rekomendasyon sa ombudsman. Nasa Pangulo po kasi yan, hindi po natin masasabi kung may replacement na. But as of now, hindi po hadlang. Na isa lang po at si chairman lang po Reyes ang nasa ICI, hindi po siya hadlang para makapagsampa or makapagrekomenda rather ng kaso sa ombudsman or sa DOJ. ICI will only have one member and that's the chairman, Chairman Reyes. He could also or he could still recommend the filing of the case. So kung sila man ay sasabi nyo na mas maganda kung mas marami, mas maganda po talaga. Pero hindi ibig sabihin niya na kahit nag-iisa ay hindi makakapag-function. Dahil sabi nga natin muli, yung mga naging trabaho po ni Sec. Babe Singson at ni dating Commissioner Fajardo ay tapos na. So hinihintay na lang po ang pagkukulate, pag-compile para pa ma-rekomenda ang ibang mga kaso sa DOJ at sa... Pero, despite the promising start, it showed cracks pretty early on sa pagbibitiw ni Baguio City Mayor at Special Advisor to the ICI na si Benjamin Magalong over his disagreements sa magpapalakad ng komisyon, pinpointing then House Speaker Martin Romualdez as the mastermind behind every anomalous practices. And nabubugnot siya kasi hindi siya maturo-turo. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ang Pandora's box? Well, ako talaga nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mm-hmm. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Tapos, literally after mapalitan si Magalong, humarap si Romualdez sa ICI. And then, a few months later, si Sandro Marcos naman. Napapasalamat ako sa ICI sa invitation. Tama na. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation of the ICI. So yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, sir. Oh, tama yan. Sumunod naman si dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson saying his job is done, and although, of course, isa rin sa malaking dagok sa kanya ay ang kawalan ng sabina at contempt powers ng komite with no formal budget. Ibig sabihin, para sila mga sundalo na walang baril. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga,
O lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. O, ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. O, you cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. O, gusto mong wag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Ba't hindi nyo pinigilan? Wala na kaming power to stop that guy from leaving. That's what I mean. Shortly thereafter, sumunod na umalis dahil mission accomplished na rin daw ay si ICI Commissioner Rosana Fajardo before 2025 ended. Of course, marami na silang narekomendahan ng charges sa Ombudsman at sa DOJ. Pero alam naman nating may ugong-ugong and a certain understanding ng ICI ay, pardon my French, pansalga ng presidente para sa kanyang sarili at sa mga kaalyado niyang bara-bara. Masisisi mo ba ang tao na ganun ang iniisip? Lalo na kung maraming ugong-ugong na ikaw ang punot dulo ng masalimuot na berso ng kataga. They trusted you too. Now, alam naman nating hindi pa tapos and this does not end ICI's influence o even its effects sa mga susunod na kaso. They did the legwork, they did the investigations, they took testimonies, they took evidences at ibinigay sa Ombudsman at DOJ, which means the ball is now on their court. Pero the moment you proclaim na may makukulong bago ang Pasko, people expect you to deliver on that promise kasi hindi naman silang nagbigay ng deadline. Ikaw ang nagbigay ng deadline sa sarili mo eh. Pero anong nangyari? Walang napakulong na malalaking politiko. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.